Ang pinaggagawa ng angas ng Pinas sa si John Noriel Casimero habang nanood sa nakarang laban ni Naoya Inoue at ni Luis Neri umabot na sa Japan dahil ibinalita na ito sa kanilang bansa. Inoue, umamin na kung bakit siya ay biglang bumagsak sa round 1. Neri, may ibinunyag sa nakarang undisputed showdown nila ni Naoya Inoue na ginanap noong May 6 sa Tokyo Dome sa Japan. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Well, ayun na nga mga kakwento. Pinapainit na naman ni Casimero ang dugo ni Inoue dahil pinupukaw na naman ni Casimero ang kanyang paghahamon at pangangantsaw kay Inoue dahil kung kay Casimero lang na left hook ang nakatama kay Inoue ay sigurado talagang puro puti na ang makikita sa mata ni Inoue. Ang bakbakan nila ni Inoue at ni Neri ay isang bakbakan na puno ng drama at tulad ng isang pelikula, nagpapagulpi muna ang bida pagkatapos babangon at dudurugin ang kontrabida. Pero sino nga ba ang mag-aakala na kayang pabagsakin si Inoue kapag natamaan ang kanyang panga o ang kanyang baba? Sobrang nagulat nga ang makababayan ni Inoue na biglang bumagsak itong si Inoue sa round 1 pa lang na alam naman natin na sobrang lakas pa ang mga mandirigma sa simula pa lang ng laban. Kaya naman, marami ang mga Hapon na nag-akala na baka ang pagbagsak ni Inoue sa round 1 ay dito na rin sa round na ito tatapusin ni Neri ang bida na si Inoue. Pero ang ikinasaya nila ay nakabawi ang bida. At atong beses nga pinabagsak ni Inoue itong si Neri sa pamamaraan ni Inoue na bumagsak siya. Marami ang bumilib dahil kalmado lang ito at hinihintay ang bilang ng referee at tumayo. Pero may iba naman ang nagsasabi na talagang nahilo din naman si Inoue dahil pwede naman siyang tumayo agad habang nagbibilang ang referee. Kaya dito na pumasok ang usapin na kung sakaling ang nakatama doon ni Inoue ay isang hard puncher rin, yun bang meron ding one punch knockout power? Kung bumagsak nga si Inoue kay Neri na isang super bantamweight boxer pa lang, paano na kaya ang mga featherweight boxers o mga boksingero sa mas mataas na timbang? Hindi rin talaga maialis ang pagkumpara ng lakas ng suntok ni Neri at ni Casimero. Kaya nga, ang tanong ng ilan, kung bumagsak na itong si Inoue kay Neri, paano na kaya kung ang kwadro alas na ang nakatama kay Inoue? Maganda ang katanungan nito kakwento. Pero ang pinakamagandang katanungan ay kung sa taong ito ay pwede bang magtagpo ang landas ni Casimero at ni Inoue? Dahil paano may kumpara ang lakas ni Neri at ni Casimero kung hanggang ngayong taon ay maghahabulan pa rin sina Casimero at Inoue? Pero kung ang mga Pinoy ang tatanungin, may ilan na wala ng interes na may kasapa ang laban nila ni Casimero at Inoue sa dahilan na para sa kanila ay matatalo lang din itong si Casimero. Pero alam nyo ba mga kakwento, ng Hapon ay gusto rin nila na magharap talaga sina Casimero at Inoue dahil para sa kanila magandang laban din ito dahil unfinished business para sa kanila ang bakbakang Casimero kontra kay Inoue. Kaya lang, ang concern nila ay medyo matatagalan pa ang Inoue at Casimero dahil ngayong darating na buwan ng Setyembre o Disyembre, si Sam Goodman muna at may nakapila pa na si Murodjon Akhmadaliev. Pero ganun pa man, depende pa rin ito mga kakwento sa mga big boss sa boxing dahil kung talaga magawa ng paraan nito ay syempre dito na talaga magkakaalaman. Pero ganun pa man, ang sabi naman ni Inoue ay bumagsak siya sa round 1 dahil ang suntok ni Neri ay nagmula ito sa blind spot kaya hindi niya ito nakita kaya bumagsak siya. Mga kakwento, nagsalita na itong si Neri mula sa kanyang pagkatalo. Pero alam nyo ba na siya ay dismayado dahil buong akala niya itong si Inoue ay talagang malakas na boksingero. Well, syempre sasabihin natin, Neri, nilapa ka nga at halos hindi ka na makatayo. Pero bakit ganito ang mga komento mo? Well, ang masasabi lang ni Mr. Kwento dito, talo nga si Neri pero siya ay may punto dahil sa unang pagbagsak ni Inoue, siya pa lang ang nakagawa nito kahit na siya ay natalo. At doon niya nalaman na itong si Inoue pala ay hindi isang malakas na isang boksingero dahil nagawa niyang pabagsakin ito.
na! Buki na kanibal! Patay, mapusuhan mo lang! Sapa nga! Boom! Lang! Nakita nyo na guys kung gano'n kahina yung mga ano. Ow! Bye-bye! Bye-bye! Buto-buto eh. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayong tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Herson de la Cruz, kay Kakwentong Mano Mano Handicraft TV, kay Kakwentong Joy Lito Riboca, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.